Mga kapuso, bagyo na ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling pumasok ito sa PAR, tatawagin itong bagyong Kaloy. Ayon sa pag-asa, posible pang lumakas ang bagyo at posibleng pumasok sa PAR sa weekend. Samantala, nasa loob na rin ng PAR ang isang low pressure area. Namataan po yan mahigit 300 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nananatiling mababa ang tsansa maging bagyo ng nasabing LPA, pero inaasahang uulanin nito ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa ngayon, magiging mainit pa rin at malinsangan sa maraming bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Bagaman may tsansa muli ng mga local thunderstorms sa ilang lugar. Sa mga susunod na oras, posible yan sa iba't ibang panig ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban, Leyte. 43 degrees Celsius naman sa Cuyo, Palawan at sa La Carlota, Negros Occidental. 42 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Dirac, Catanduanes at sa Iloilo City. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index ngayong araw sa Pasay City at 12 iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman sa Sinay, Ilocos Sur at 17 iba pang lugar. 8 lugar nasa Albay ang isinailalim po sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng ashfall mula sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon. At mula po sa Albay, balitang hatid ni Bea Pinlac. Kahit pagod ka na, sige lang. Kaya natin ito, mama. Kaya natin ito. Magkakalampas tayo nito. Walang pahinga ang mga gaya ng pamilya ni Eduardo dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Hindi pa nila tapos linisin ang abo sa kanilang bahay mula sa pagsabog ng bulkan nung Sabado. Muling nagbuga ng uson o pyroclastic density current ang bulkan kahapon ng umaga. Ito yung mabilis at mapanganib na pagdaloy ng mga bato at abo na may halong mainit na gas. Delikado para sa asawa ni Eduardo na makalanghap ng abo, lalo't nakaasa ito sa tracheostomy tube sa leeg para makahinga. Siyempre, kailangan ingatan ko siya. Talagaan, di ko naman siya pwedeng iwan na lang nitong gato. Ang talagayan niya. Mahal ko talaga siya. Mahal na mahal. Dumidiskarte na lang daw sila para hindi maapektuhan ang paghinga ng asawa. Naglagay po kami ng mga filter. Binabasa lang po yung tela. Tapos may konting filter na po siya. Siyempre limited po ang budget namin. Yung abot lang na kaya. Kahit nga yung mga walang karamdaman, delikadong makalanghap ng volcanic ash ayon sa Department of Health. Ang ating ashfall kasi is mga fine particulate matter, no? Mga maliliit na alikabok. Ayaw natin makapasok yan sa ating baga. At ang paraan po para maiwasan dyan is gumamit tayo ng ating mga face mask. Patuloy naman ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng food packs at non-food items gaya ng face mask sa mga apektadong residente. Nagmistulang disyerto itong taniman sa Barangay Suaca, Malig, Albay matapos matabunan ng napakakapal na abo dahil sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Nakapanghihinayang para sa mga magsasaka dahil marami raw sa mga pananim nilang gulay hindi na mapakikinabangan. Manghihina ka talaga. Parang gusto ko yung mag-ano dun, ma'am, mag-iyak. Nang gano'n na yung nakita namin. Kasi wala talaga kami pagkukunan. Sayang din kasi ma'am yung pagod. Madaling araw pupunta ka doon tapos makikita mo yung pananim mo na gano'n na lang mangyayari. Ang medyo mas malala po na talagang wala nang pakinabang or hindi na po mapakinabangan is your vegetables. Kasi yung vegetables po after 1 week malalanta na po yan lahat. So magsisimula ulit ang mga farmers natin para makabangon. Back to zero talaga yung mga farmers natin dito. 200 magsasaka ang apektado sa Barangay Sua na hanggang 8 kilometro ang layo sa bulkan. Posible silang maapektuhan kung palalawigin ang danger zone ng Mayon, oras na itaas ito sa Alert Level 4. Ngayon, I even spoke with the President last Sunday na sabi ko sa kanya kung mag-alert level 4 or extension of 7 kilometers, we are talking of an additional 10 to 13,000 residents
na ililikas natin. So medyo malaki to. Sa Daraga Albay, hindi rin bababa sa 200 magsasaka ang apektado ng ashfall. Sa buong agriculture sector po, total losses po amount in pesos nasa 6,694,229.43 for rice and high value crops or sa ating mga gulayan po. Okay. Wala pa po dito yung ibang commodities like coconut and corn. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay na apektado ng ashfall. Legazpi, Ligao, Tabaco, Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan at Kamalig. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Huli kam sa Quezon City, pinagtulungang bugbugin ang isang bus driver at kanyang konduktor ng 2 motorcycle rider at kanilang angkas. Ang ugat ng away kalsada dahil umano sa pagbusina ng bus. Balitang hatid ni James Agustin. Habang nasa Quirino Highway sa Quezon City, nagkagulot nagsigawan ng ilang motorista at pasahero ng bus. Ang lalaki nakasuot ng berdeng polo shirt na konduktor ng bus, tila hinila sa damit ng babaeng may kargang bata. Ang isang babae hinampas naman siya ng helmet. May 2 lalaki na pinagtulungan din ng konduktor. Ilang beses siyang sinuntok na lalaking walang damit pang itaas, habang ang isa pang lalaki na nakaputi, ilang beses siyang hinataw ng tubo. Pag-usad ng bus, hinampas ng tubo ng lalaki nakaputi ang side mirror nito. Maya-maya pa makikitang sumakay ng dugo ang konduktor sa bus. Hindi masyado nahagip sa video, pero sugatan maging bus driver. Yung ating pong bus driver nagtamo ng sugat sa ulo na nagkaroon po ng kinakailangan tahiin ng 5 stitches. At ganun din naman po yung konduktor, nagtamo rin po ng sugat sa ulo at tinahirin po. Sabado nangyari ang gulo. Lunis na nakapag-report sa Pasong Putik Police Station ng driver at konduktor. Sa investigasyon ng pulisya, galing Bulacan ang bus sa patungong Nia Road nang makasabay nila sa Quirino Highway ang isang motorcycle rider. Ang pinag-ugatan ng away kalsada. Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. And then umabante po ulit yung rider pag ito ng bus. Yan na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo. Nauwi po sa pagbasag ng side mirror at pagbasag ng windshield. At bumaba po yung ating driver na may dalang tubo para depensa ng sarili, ngunit naagaw ito ng rider. Kaya yun po yung naipalo dun sa ulo. Sumali raw sa away ang isa pang rider na kasama niya sa biyahe, pati ang kanilang angkas. Sa follow-up operation ng pulisya, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga motorcycle rider na magkapatid pala at mga angkas nilang live-in partners. Inibitahan sila sa police station kahapon kung saan nila nakaharap ang bus driver at konduktor. Ayon sa pulisya, desidido maghain ng reklamong serious physical injuries ang bus driver at konduktor laban sa mga rider. Sinisikap namin makuna ng payag ang 2 panig. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, sa ikalawang sunod na buwan, nabawasan ang bilang ng mga walang trabaho ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, tinatayang 2.58 million ang mga unemployed nitong Marso. Mas kaunti kumpara sa 2.66 million noong Pebrero. Mahigit 49 million pa rin ang mga employed nitong Marso. Mas kaunti rin kumpara noong Pebrero. Bumalik naman sa mahigit 6 million ang underemployed o yung mga may trabaho na gusto pang magkaroon ng dagdag na kita o magdagdag ng oras sa trabaho nitong Marso. Mas marami kesa sa 5.84 million na underemployed noong Pebrero. Pilit na kinukuha ng rider na yan ang bag ng babaeng angkas ng isa pang motorsiklo sa barangay Bagakay sa Dumaguete, Negros Oriental. Sa gitna ng pakikipaghatakan ng bag, natumba ang sinasakyang motorsiklo ng biktima. 2 beses pang sinubukan ng suspect na hablutin ang bag. Kahit iika-ika, kumaripas ng takbo ang biktima at ang nagmamaneho ng sinakyan nilang motorsiklo. Doon na sila tinigilan ng suspect na agad tumakas. Kwento ng biktima, pauwi na sila galing trabaho ng kanyang kasamahan nang mangyari ang insidente. Posible raw na nasa lugar na noon ang suspect na nag-aabang ng mabibiktima. Dahil sa insidente, nagtalaga ng karagdagang pulis sa lugar para hindi na maulit ang nangyari.
Inutusan ng Energy Regulatory Commission ang mga power distributor na huwag munang putulan ng kuryente ang mga hindi makapagbabayad mula ngayong Mayo hanggang Hulyo. Sabi ng ERC, sakop niya ng lahat ng residential at non-residential area sa bansa. Pinayagan din ng ERC ang hanggang 3 buwang installment o utay-utay na pagbabayad sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Inutusan din ng ERC ang mga power generation at transmission companies na utay-utayin ng hanggang 3 buwan ang singil sa mga power distributor. Layunin ng utos ng ERC na maibsan ang epekto ng mahal na singil sa kuryente ngayong may national energy emergency sa bansa, bunsod ng gyera sa Middle East. Ito ang GMA Regional TV News. Isang inabandonang sanggol ang nasagip sa Manawag, Pangasinan. Babae? Dahil sa narinig na pag-iyak, natagpuan ng isang residente ang sanggol na iniwan sa tabi ng isang tindahan sa barangay Lipit Norte. Bagong silang po ang sanggol dahil hindi pa napuputol ang umbilical cord o pusod at balot ng dugoang tela. Balot po ito ng dugoang tela. Dinala po ng mga otoridad ang babaeng sanggol sa ospital. Ayon sa Manawag Social Welfare and Development Office, maayos ang kondisyon po niya. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Hindi na raw aanihin ng ilang magsasaka ang kanilang mga tanim na repolyo sa Bugyas, Benguet. Sabi po nila, mas mahal pa kasi ang magiging gastos nila sa pag-ani at sa pagbiyahe kaysa sa kikitain sa pagbebenta ng repolyo. Mababa raw kasi ang repolyo sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center na ayon sa kanila ay nasa 7 hanggang 10 pesos per kilo lamang para sa medium size na repolyo. Kaya sabi po ng mga magsasaka, hahayaan na lang nilang mabulok ang kanilang mga tanim. Si Senadora Amy Marcos, sinabing nahihirapan ang mga magsasaka na ibenta ang repolyo dahil sa sobrang supply raw nito. Pinuna rin ng Senadora ang anyay pag-aangkat ng repolyo ng Department of Agriculture. Ayon naman sa Malacanang, itinanggi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na nag-aangkat ng repolyo ang kagawaran. Ni-refer na sa House Committee on Rules ang report ng House Justice Committee kaugnay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kapag na-schedule na sa plenaryo, sabi ng ilang partido na conscience vote ang paiiralin kung dapat bang ma-impeach o hindi ang Vice-Presidente. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan. Tingin ng mga kongresistang nakausap namin. I think overwhelming na, sobra na 120 yung magsabi na pipirma sila. Paano niyo po na-determine yung 120? Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress. Alam mo na. Opo. Estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap pagsabi ng actual figures, pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear. Pero as House leadership po yan, ito ba nga. So, iba natin. But more than 106, sir? Seems like no. Sa kanyang pagbisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, pinasaringan ng Vice-Presidente ang mga mambabatas na nagsasabing sigurado na ang kanyang impeachment. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Sagot dito ng chairperson ng House Committee on Justice.
I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider. Bago ang botohan, nag-uusap na ang mga partido at koalisyon sa Kamara kung ano ang kanilang magiging posisyon. Ang National Unity Party, conscience vote daw ang paiiralin. Ibig sabihin, hahayaan ng partido ang mga miyembrong magdesisyon ng walang pamimilit dahil ang impeachment anya ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Pero pagtitiyak ng NUP, anuman ang kahinatnan ng impeachment, patuloy silang susuporta sa Administrasyong Marcos. Conscience vote din ang paiiralin ng Liberal Party sa Kamara. Napag-usapan na ho namin yan March 3. Nagkaroon ho ng meeting, yung what we call the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote. Ang Partido Federal ng Pilipinas naman, na partido ng Pangulo, na pag-usapang unanimous ang magiging posisyon ng 51 kongresista ng PFP. We're basing it on for BFP is the party of the president. I think. So vote for the impeachment? For the impeachment, sir? Malalaman po natin yun sa pag-plenary na. Bago pa man magbotohan ng House Committee on Justice sa committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment, may mga ulat at online post nang nagsasabing may mga kongresistang gustong bawiin ang kanilang pirma. Pinabulaanan ito ng House Committee on Justice. I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures. Isa si House Committee on Justice Vice Chair Jose Alvarez sa mga pinangalanang gustong bawiin daw ang pirma. Hindi raw niya binabawi ang kanyang boto pabor sa committee report pero mag-a-abstain daw siya sa botohan sa plenaryo dahil sa mga personal na dahilan. Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara. Pinabulaanan din ng nakausap naming kongresista na pinipilit o sinusuhulan sila para bumoto pabor sa impeachment. Wala, actually. Wala. It is consensus building dahil alam po natin, ang hirap pa manakot at mag-collab this time dahil pieces na nga po tayo. So, pinafocus po natin yung mga talagang issues ng bayan. So, hindi po namin na-feel na Bago mag-suspend ang sesyon kagabi, inirefer sa House Rules Committee ang report ng Justice Committee kaugnay sa articles of impeachment laban sa bise. Ito'y para maikalendaryo na sa plenaryo ang debate at botohan dito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ng mga miyembro ng House of Representatives ang impeachment laban sa kanya. Sinabi ng vice habang nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya sa gitna ng kanyang mga kinakaharap. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang vice para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa International Criminal Court. Napag-usapan daw nila ng dating Pangulo na anuman ang mangyari, plan raw ito ng Diyos. Base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa 2028. See you tomorrow.
mga mare at pares, sumalang sa workshop ang ilang Sparkle Stars na bibida sa upcoming series na You're My Favorite Song. Napasabak sa aktingan sina Marco Massa, Clifford, Heath Ornales at Caprice Cayetano bilang paghahanda sa kanilang mga karaktera sa series. Aminado ang apat na marami silang natutuhan. Bago naman magsimula ang workshop, may pa-surprise cake sila kay Heath na birthday yesterday. Busy man sa kanyang showbiz commitments, naglaan ng time si Sparkle star Will Ashley para pasayahin ang mga bata sa isang charity event. Katuwang ni Will sa event ng kanyang fans club. Naka-meet and greet ni Will ang mga bata mula sa isang shelter. Game din si Will na nagpa-picture kasama ang mga bata. Bukod dyan, namigay rin sina Will ng regalo at pagkain at nag-donate sa NGO na kumakalinga sa mga bata. Sabi ni Will, kasama sa goals nila ng kanyang fans ang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Sobrang fulfilling. And ngayon na binayaan ako ng Lord na ganitong blessing, lagi ko sinasabi sa sarili ko na it's time to give back. Kumbaga, it's time para gawin ko yung gusto kong gawin nung bata pa ako.